Ay, magandang araw na naman po mga kapinoy. Kapapasok lang na balita. Ito pa lang si Vice President Sara Duterte, abay nagsubmit na ng courtesy resignation or ng resignation na niya. I don't know if it's a courtesy but it's a resignation. Alright, so nag-resign na daw po siya bilang Secretary of Education at saka Vice Chair ng NTF-ELCAC. Ano? So, talagang todo na to. Hiwalay na ang hiwalay. Hiwalay ang dikolor sa puti. Okay, natuluyan na rin po. Hindi na nila nakayanan ng kanyang pagkukunwari. Ano? Tuluyan ng humiwalay si Sara Duterte. Ano? Kay Bongbong Marcos. Talagang pinatunayan nila na ang isang pagsasama na walang prinsipyo ay talagang napakadaling maghiwalay. Ano? Wala. Ano bang sigaw nila no? Unity? Unity? Ay wala rin po. Talagang naloko lang itong mga kababayan natin na bumoto kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Naloko. Ano? Wala talagang unity. Nabudol kayo. Okay? So, ano ngayon ang inaasahan natin? Ano? Ngayong nagkahiwalay na sila at talagang pinakuan na ang kabaong. Tapos na. Ano? Wala na yon. Wala na ang unit team. Ano ngayon ang inaasahan natin? So, nagbigay ng statement itong si Harry Roque. Nag-resign na daw si Sara Duterte para mamuno ang bagong oposisyon. Oh, come on. Oposisyon. Napaka parang samang pakinggan si Sara Duterte, oposisyon. Correct? Si Rodrigo Duterte, oposisyon. Yung dating administrasyon ay oposisyon na ngayon. Ano? Ano kaya ang prinsipyo yung pinaglalaban nitong oposisyon na to? Ano? Ano kaya? Pansariling kapakanan? O sa bayan talaga? So, I don't know. Mga kababayan ko diyan, mga kasamang Pinoy, kung ano sa tingin nyo talaga ang maaaring mangyari ngayong kumalas na itong si Sara Duterte sa administrasyon. Alam nyo, sa totoo lang, sa palagay ko para sa akin, yung pag-tender niya ng resignation, yung pag-resign niya bilang Secretary of Education, yun ang pinakamagandang nagawa niya sa gobyerno. Salamat po at nag-resign ka na. Ano? Dahil malaki na ang paghihirap ng edukasyon, ay lalo mo pang pinahihirap. Ano? Dito, naglabas na naman ng PISA report. Out of 15 number 14 ng Pilipinas. Come on. Talaga naman, dapat lang talagang mag-resign. Yan si Sara Duterte. At in 30 days pa daw, bakit kaya hindi na lang mag-resign agad? Effective immediately. Hindi naman siya kawalan dyan. Siya naman ang nagsabi na wala naman siyang alam diyan. Ano pa nga ba ang gagawin niya dyan? Ano? Kung hindi yung confidential funds. Ano ba ang dahilan kaya? Ano ang dahilan kung bakit siya nag-resign? Oh, okay. Baka kaya confidential. Confidential. Yan ang dahilan. Wala po siyang sinabi kung ano man ang dahilan, kung bakit siya nag-resign. So, it should be confidential. Confidential fund ba? Hindi naman siguro, Baka, hindi natin alam. Di ba? Okay. So, I don't know. Matagal na po naman nating nararamdaman yan. Hindi nga lang sila umaamin pa, na talagang matagal na silang hiwalay at magkagalit na, may lamat na.
simula pa nung unang-una na hinihingi niya ang pagiging Secretary of Defense na hindi ibinigay sa kanya ni Bongbong Marcos. Ay binigay sa kanya ay ang Secretary of Education. Huwag po nating maliit ang Secretary of Education, Yan po isa sa malalaking budget ng Pilipinas. Pero ayaw niya nan kasi walang power. Wala dahil alam niyo na. Which is maganda naman sa naging desisyon ni Bongbong Marcos. Naramdaman niya agad na po na pag binigay niya dito sa babaeng ito ang Secretary of Defense ay naku, siguradong baka wala na ang Pilipinas ngayon at baka tayo ay China na. China na. Ay. So, padalawa, naglabanan na sila noong panahong Tambaloslos era, Talaga namang nagalit yan dahil tinanggal si GMA. Na-demote sa Congress. So nag-resign si Sara Duterte sa CMD sa galit kay Romualdez, Diba? Tapos ano pa? Ayan na, yung pang confidential fund, tinanggalan ang Vice President, Office of the Vice President ng confidential funds, or kung ano mang funds na gusto niya. So talagang sunod-sunod ang dagok sa kanya. Sunod. Meron pang anong tawag dito? Tinitira na niya. Tumitira na ang kanyang pamilya. Sa mga sa palakad ng administrasyon Bongbong Marcos. Nagsimula na pati ang kay Kibuloy, yung ICC na posibleng makapasok na, posibleng lumabas na ang warrant of arrest, Speaking of ICC, mas maganda na ngayon, mukhang ayos na, Mukhang wala nang hadlang kay Bongbong Marcos na makipag-cooperate sa ICC once na dumating ang warrant of arrest. Wala na siyang pangingilagan. Ay talagang kumalaban na sa kanya, 'di ba? Kahit yung katiting na hibla na naghahawak sa kanila ng mga Duterte at ng mga Marcos na wala na. So labanan na talaga to. So wala nang dahilan para si Bongbong Marcos na hindi makipag-cooperate sa ICC kung dumating ang warrant of arrest. Right? Nice. Okay. So, magandang yan. Again, that is the best move that Sara Duterte did. At mas maganda po yan. Yung kanyang pagre-resign ay mas maganda dahil na mas may mapapalagay na uli si Bongbong Marcos na mas karapat-dapat sa posisyon ng ng Secretary of Education. Malaki na po ang suffering ng ating mga estudyante. Dahil sa hindi marurunong ang nagpapalakad ng Department of Education. Pero bakit hindi kaya kumuha na lang si Bongbong Marcos na somebody from the ranks ng Department of Education? Diba? Marami po diyan sa Department of Education na magagaling. Marami po diyan. Kung bakit kasi humahanap pa kayo sa ibang sa labas ng mga mamumuno sa Department of Education. Sa totoo lang marami diyang magagaling sa loob. Alright. So, nagpapasalamat po ulit ako ng marami dahil nag-resign. Nagkusa na itong si Sara Duterte. At nagkakaroon na uli ng pag-asa na sana'y gumanda ang Department of Education. Okay? Bye-bye!